Naisip mo na ba kung paano talaga ginagawa ang mga bagay na gamit natin araw-araw? Siyempre siguro oo, sa labas, simple lang silang tingnan pero sa likod ng paggawa nila ay sobrang komplikado pala. Kaya narito ang mga bagay na gawa sa paraang hindi mo aakalain. Una ay pag-uusapan natin ng snake farming. Ang takot sa ahas ay parang natural na sa tao. Sa buong kasaysayan, ang kagat ng makamandag na ahas ay madalas nagiging dahilan ng pagkawala ng buhay. Kahit meron na tayong mga gamot laban sa bisa ng kamandag ngayon, ay marami pa rin di pinalad dahil sa kagat ng ahas bawat taon. Tinatayang nasa 81,000 hanggang 137,000 ang nawawala ng buhay kada taon. At yan ay bahagi lang ng 6 na milyong kataong nakakaranas ng kagat ng ahas bawat taon. Kaya karaniwang iniiwasan talaga ng tao ang mga ahas. Pero kung natatakot ka sa ahas, ang lugar na ito ay siguradong magbibigay sa iyo ng bangungot. Ito ay isang snake farm sa China. Totoo ito. At may pera pala sa negosyong ahas. Noong 2018, kumikita ng humigit kumulang $12 million kada taon ang isang maliit na snake farm sa Zhejiang Province. Nagbebenta sila ng 3 milyong ahas bawat taon sa mga kumpanyang gumagawa ng gamot. Ginagamit nila ang apdo, balat at ibang parte ng ahas para gumawa ng mga supplements na binibenta sa Asia, Amerika at Europe. Sa China, matagal nang ginagamit ang ahas sa gamot kaya maraming tao ang umiinom ng gamot na galing sa iba't ibang parte ng ahas. Medyo nakakakilabot pero totoo. At narito rin ang cactus leather. Ang cactus leather ay materyales na gawa mula sa mature na dahon ng nopal o prickly pear cactus. Isa ito sa mga sikat ngayon na plant-based na alternatibo na sinasabing may mga benepisyong makakakalikasan at praktikal. Kahit karamihan sa atin ay hindi naman talaga alam kung kailangan ba natin ito. Ang paggawa nito ay nagsisimula sa pag-ani ng mga dahon ng cactus, paglilinis at pagdurog sa mga ito, at pagpapatuyo sa araw ng 3 hanggang 5 araw. Pagkatapos matuyo, kukuhanin ang hibla mula sa dahon at ihahalo sa mga kemikal para maging bioresin. Ang resin na ito ay nilalapat sa ibang materyales gaya ng cotton o polyester para mabuo ang final na leather-like na produkto. Pinupuri ang cactus leather dahil mababa raw ang epekto nito sa kalikasan. Ang cactus ay tumutubo sa tuyong lugar at hindi nangangailangan ng maraming tubig. Kaya nitong kumuha ng moisture ng hangin at patuloy pang tumutubo kahit ma-harvest na. Wala rin daw itong gamit na mga ibang chemical, kaya ginagamit ito bilang ehemplo ng sustainable life cycle. Ngunit kung ginagamit lang ito para sa mamahaling produkto, ay dapat pa rin nating tanungin, ito ba talaga ang tunay na sustainability? Baka ito ay isa lamang sa mga bagong paraan ng pagbebenta. Sa totoo lang, mas sustainable pa rin ang bumili ng mas konti o gamitin kung ano ang meron na. Oo, may mga innovation na makakatulong sa hinaharap, pero ang pag-unawa sa problema ng labis na pagkonsumo ay pagmamanufaktura ay mas mahalaga ngayon. At narito rin ang electronic skin tattoos. Ang e-tattoos ay manipis at nababaluktot na teknolohiya na dinidikit sa balat. May sensor ito na kaya magpadala ng impormasyon tungkol sa katawan mo, tulad ng kuryente sa loob ng katawan at pati na rin ng kemikal sa pawis. Isa ito sa mga bagong uri ng wearable technology. Ang kaibahan, sumusunod sa galaw ng balat ang e-tattoo, kaya komportable pa rin kahit suot mo buong araw. Sa ngayon, ginagamit ito sa medical field para sa non-invasive o hindi kailangang operasyon ng pagmomonitor ng kalusugan. Pero hindi pa ito perpekto, wala pa kasing standard sa paggawa nito, kaya walang kasiguraduhan sa quality o kaligtasan. Para sa bagay na ididikit mo sa katawan mo at kinukolekta ang impormasyon mo ay dapat siguradong ligtas ito. Wala rin tayong katiyakan kung ligtas nga ba ang mga materyales nito sa balat, lalo na kung pangmatagalang gamit. Kaya hindi pa ito ganon kagandang idea sa ngayon. At narito rin ang mushroom. Ang kabuti ay isang uri ng fungi. Yung nakikita at kinakain natin ay yung tinatawag na fruiting body. Ito ang bahagi ng kabuti na lumalabas sa lupa, pero sa ilalim ng lupa ay marami pang nangyayari. Minsan parang bigla na lamang silang sumusulpot, kaya nga may kasabihang dagmamashroom ang isang bagay kapag mabilis ang paglaki. Pero ang totoo, maliit pa lang ay buo na sila. Kapag handa na, hinihigop nila ang tubig at lumalaki agad. Parang biglaan pero matagal na pala silang nabubuo sa ilalim ng lupa bago pa natin sila makita. At narito rin ang bamboo bikes.
Ang idea ng bisikletang gawa sa kawayan ay hindi bago. Noong taong 1894, ipinakilala ng Bamboo Cycle Company sa England ang unang bamboo bike. Pero hindi ito naging popular noon dahil mas naging uso ang mga materyales gaya ng bakal at aluminum. Ngayon, uso na naman ang tinatawag na sustainable options o makakalikasang alternatibo. Pero tandaan, ang tunay na pagiging eco-friendly ay hindi basta palit ng gamit sa kawayan. Mas mainam na gamitin pa rin ang mga bagay na gumagana at andiyan na kaysa palitan at magdagdag ng basura mula sa paggawa ng bagong produkto, kahit pa ito ay gawa sa kawayan. Sikat ang kawayan ngayon para sa lahat ng bagay, mula sa bra, toilet paper hanggang bisikleta. Totoo, mabilis itong tumubo at nabubulok kumpara sa plastic. Pero hindi ibig sabihin na ito ang perpektong materyales. Kailangan mo rin ng lupa para itanim at pabrika para iproseso. Kapag tumaas ang demand, maaaring magkaroon ng mga taniman na puro kawayan lang at hindi rin maganda sa kalikasan. Kaya lang ito sikat sa paggawa ng bisikleta dahil ang kawayan ay may mataas na strength kaysa sa bakal. Ibig sabihin matibay pero magaan. Mas maganda rin daw ang impact resistance nito kumpara sa carbon fiber. Nakakatulong din ito sa pag-absorb ng mga alog sa daan kaya mas smooth ang biyahe. At narito rin ang salt lamps. Ang mga Himalayan salt lamps ay ukit mula sa pink na kristal ng asin na matatagpuan malapit sa Himalayas. Sumikat ang mga ito bilang palamuti at pinaniniwalaang may benepisyo sa kalusugan. Pero gaya ng karamihan sa mga wellness na produkto, wala talagang konkretong ebidensya na may benepisyo ang mga ito. Maraming nagbebenta ang nagsasabing nakakapaglinis ito ng hangin, nakakabawas ng allergy at nakaka-relax. Parang magic lamp, baka may genie rin daw sa loob. Ayon sa mga taga-suporta, naglalabas daw ito ng negatibong ions na neutralisado ang pollution at allergen sa hangin. Pero sa totoo lang ay kalukuhan ito. May ilang pag-aaral sa hayop tungkol sa epekto ng salt lamp sa serotonin, pero walang sapat na ebidensya sa tao. At ang negative ions na nilalabas ng salt lamps ay napakaliit kumpara sa natural na pinagkukunan gaya ng talon o kagubatan. Kaya ang posibilidad na talagang nakakatulong ito sa hangin o kalusugan ay halos wala. At narito rin ang graphene clothes. Ang graphene ay isang manipis na layer ng carbon atoms na nakahanay sa parang net na pattern. Ginagamit na ito ngayon sa paggawa ng tela at damit. Sabi ng mga gumagawa nito, mas tumatagal daw ang tela at pwede rin itong lagyan ng ibang functionalities o gamit. Basta pinapainit ka sa malamig at pinapresko ka sa mainit. Ay okay na yun, di ba? Ayon sa mga siyentipiko, ligtas daw ang graphene sa balat ng tao sa maliit na dami, pero kapag dumami na ito sa damit, hindi pa tiyak ang epekto nito sa kalusugan sa mahabang panahon. Parang hindi pa rin sigurado ang mga eksperto. Ginagamit ang graphene dahil sa husay nito sa paghahawak at pamamahagi ng init. Mas matibay din daw ang tela na may graphene kaya hindi agad nasisira. Mas humahaba ang buhay ng damit ayon sa kanila. Pero ang tunay na dahilan kung bakit patok ito ay dahil pwedeng gamitin ang graphene para gumawa ng smart clothes. Ang mga ganitong tela ay kayang magbasa ng vital signs gaya ng tibok ng puso, pawis o iba pang health signal. Parang damit na kumikilos gaya ng computer at nangongolekta ng data tungkol sa katawan mo. At narito rin ang music from ice. Sa mga malamig na parte ng mundo, uso ang paggawa ng mga bagay mula sa yelo. Sa Sweden, naisip ng ilang tao na gumawa ng musical instrument mula sa yelo at naging kakaibang proyekto ito. Ang idea ay mula kay Tim Linhart, ang utak sa likod ng Ice Orchestra na ginawa mahigit 20 years na ang nakalipas. Gumagawa sila ng mga tunay na instrumento mula sa yelo at tumutugtog gamit ang mga ito sa isang nagyayelong concert venue. Siyempre, kailangang panatilihing sub-zero ang temperatura para hindi matunaw ang mga instrumentong yelo, pero may kakaibang epekto ito. Habang tumatagal ang performance, umiinit ang paligid dahil sa hininga ng audience at body heat ng mga tumutugtog. Dahil dito ay nagbabago ang tunog at tuning ng mga instrumento. Habang umiinit ang paligid ay lalo silang nawawala sa tono. Pero hindi ito dahilan, bahagi ito ng karanasan. Ang pagiging pansamantala o impermanent ng mga instrumentong ito ay bahagi mismo ng sining. Isa itong buhay na obra at kakaibang experience kumpara sa karaniwang orkestra. At kung gusto mong manood na hindi sapat ang magbihis ng formal, kailangan mo ng thermal long johns, makapal na jacket at bonnet.